Diyos na may plano ng bawat buhay namin, Panginoon. Salamat po na sa iyong kabutihan kami ay nananatiling malakas at buhay, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan ay nanatili kami, Panginoon, na may pag-asa at nakikita namin, O Diyos, na ang layunin mo, Panginoon, ang siyang laging magtatagumpay sa aming buhay. Ikaw ang may sabi kung ikaw ay aming uunahin, ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, ang lahat ng bagay ay iyong idaragdag sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, na sa lahat ng aming pangangailangan ay alam namin na ikaw ang kasagutan, Panginoon. Sa lahat ng sakit at karamdaman, ikaw ang aming kagalingan, sapagkat sa iyong mga latay kami nagsigaling. At dahil sa iyong sakripisyo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, kami ay nagkaroon ng kaligtasan at ng malayang paglapit, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hindi pa tayo po ay makakaupo at kung tayo may Biblia, buksan natin sa aklat ng Isaiah 59. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay hindi malayo. Sabi dito sa verse 1, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Kasi hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Bingi ba ang Diyos? Parang bingi ang Diyos sa iba. Sa inisip natin, marami tayong mga panalangin. Sa inisip natin, parang hindi sinasagot ang Diyos. Bingi ba ang Diyos? Bakit parang hindi niya naririnig yung ating panalangin? Parang hindi niya napapansin yung ating mga hinaing. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Kasi hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Alam niyo, maraming tayo ay may mga panalangin sa buhay. Nanalangin ba tayo? Iba, hindi yata nanalangin. Tayo ay nananalangin sa Diyos. Pero minsan yung mga panalangin natin ay iniisip natin na hindi sinasagot ng Diyos, o minsan iniisip natin, narinig ba ng Diyos yung panalangin natin? Dinidinig, may Diyos ba na nakakarinig ng ating panalangin? Bakit parang ang tagal ng sagot? Pero sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi bingi upang hindi niya marinig yung ating mga hinaing. Sabi sa verse 2, ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya dito makita natin na ang bagay na naghahadlang upang hindi tayo marinig ng Diyos, upang hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ay yung ating kasalanan. Kaya nga, sin separate us from God. Ibig sabihin, yung kasalanan, siya yung naghahadlang sa lahat ng mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Bisan may mga panalangin tayo na iniisip natin ay kailan kaya diringgin ng Diyos. Pero dito maliwanag na sinasabi ng Biblia, dahil sa ating mga maling gawa, ito yung dahilan kung bakit hindi tayo marinig ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit hindi niya tayo maabot. Sabi sa verse 3, natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri, sanhida, katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang samaan. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hato ng inyong mga hukom. Ang inyong mga batayan ay hindi tamang pangangatwiran. At ang pananalita ninyo ay pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo ay pawang kaguluhan. At nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Kaya sabi rito, diba, sa ibang salin ng Biblia, sabi roon, ang Diyos ay hindi bingi, ang Diyos ay hindi maiksi ang kamay upang hindi niya maabot ang ating pangangailangan. Ngunit ang dahilan ay ating mga kasalanan. Kaya sabi rin sa Ecclesiastes, sa aklat ng mga ngaral, mga ngaral,
chapter 7, verse 20. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. Meron ba dito hindi nagkasala? Hello, lahat tayo ay kasala. At dahil sa kasalanan, ito yung naglayo sa atin sa Diyos. Hello. Pero ang tao ay may sariling kaparaanan. Ano yung kaparaanan niya para maramdaman niyang malapit sa Diyos? Yung paggawa niya ng mabuti. Yung pagpasok niya sa isang relihiyon. Minsan yun yung ginagawa ng mga tao na paraan upang makalapit sila sa Diyos. Naalala niyo yung istorya nung si Eva at si Adan ay nagkasala. Diba, sabi roon, nung hinanap sila ng Diyos, Eva, Adan, nasaan kayo? Sabi nila, Panginoon, nagtago kami dahil kami ay nakahubad. Kaya ginawa nila ay nagtahi sila ng damit na gawa sa halaman. Pag natuyo yun, wala na yun. Hello. Amen? May sariling paraan ng Diyos para takpan yung kanilang kahubaran. Takpan yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pero yun na hindi mag-aalis ng ating kasalanan. Maraming tao magaling magtakip. Hello, kahit anong takip mo, hindi yun nawawala. Nandoon lang yun. Tinakpan mo lang yun. Pero isang araw, yun ay lalabas uli. Bakit? Hindi yun nawala. Yun ay tinakpan lang. Diba? Kaya nga minsan, diba, maraming tao magaling magtakip. Diba, gagawa yan ng mabuti, gagawa yan ng papasok yan sa isang relihiyon o sa isang samahan na gagawa ng mabuti para lahat ng kasalanan nila ay matakpan. Para mga politiko. Joke lang. Pero yun ang totoo. Hello. Diba, mga politiko, tutulong yan. Akala mo talaga pera nila, pero hindi. Hello. Para matakpan yung kanilang mga maling gawa. Diba, tutulong yan ng halagang 2 milyon. Pero ang nakuha nila ay 20 milyon. Hello. Para matakpan yung kanilang mga maling gawa. Yung mga tao naman madaling mabola. Ang bait ni Mayor. Yun ang problema. Hello. Pero ang Diyos ay hindi nagtatakip ng kasalanan. Siya ay nag-aalis ng kasalanan. Ayon ng Diyos na takpan lang yung ating kasalanan. Ang plano niya ay alisin tayo sa kasalanan. Pero ang paraan ng tao ay takpan yung ating kasalanan at itago yung ating kasalanan. Gusto ni Eva at saka ni Adan ay itago yung kanilang kahubaran. Itago yung kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtatahi ng sarili nilang damit, ng sarili nilang kasuotan. Di ba? Maraming tao nagdadamit ng gumagawa sila ng sarili nilang kasuotan para matakpan yung kanilang pagkakamali, matakpan yung kanilang kasalanan. Yun ay kaparaanan ng tao. Pero ang Diyos ay meron siyang sariling kaparaanan na hindi lamang takpan yung ating kasalanan, kundi alisin tayo sa kasalanan. Kaya sabi ng Biblia sa John, sa aklat ng Juan, chapter 1, diba sabi roon, sabi ni Juan, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ba ay nagtatakip? Hindi. Siya ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi sa verse 29, kinabukasan, aklat ng Juan, chapter 1, verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nagtatakip ng kasalanan ng sanlibutan. Nagtatakip ba? Hindi. Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero ang tao ay magaling magtakip. Diba? Ang mga tao ay magaling magtago. Pero ang Diyos, hindi niya lang tatakpan yung ating kasalanan, kundi kanya aalisin. Paano niya inalis yung kasalanan ng bawat isa sa atin? Nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nang binuhos niya yung kanyang dugo para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan at makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil ang bunga ng kasalanan ay
kamatayan. Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya sabi rito, nais ng Diyos na nais ng Diyos na tayo ay alisin sa kasalanan. Nais din ng Diyos na sa bawat panalangin natin ay tugunin niya. Pero dahil sa ating kasalanan, yun yung nagiging dahilan ng mga bagay na hindi nangyayari sa atin na kalooban niya sa ating buhay. Kaya sabi sa Romans chapter 3, sa natin sa aklat ng Roma, siguro hindi lang 30 scripture tong bibigay ko sa inyo. Mga alas 2 na siguro tayo matapos. Hindi, joke lang. Minibiro ko lang kayo. Baka hindi na kayo bumalik. Romans chapter 3, verse 9. Sa aklat ng Roma. So, verse 9. At ngayon, ano ngayon? Linggo. Okay lang kayo? Para malungkot kayo. Parang gusto nyo bang mag-joke pa ako? Sabi ng Biblia, ano ngayon? Linggo. Parang ngayon yung sumagot. Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng tao, kahit ano pang relihiyon natin, kahit paanong ginagawa natin, gumagawa man tayo ng mabuti, lahat tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Nakikinig tayo? Amen. Kaya sabi ng verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumili ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Minsan kahit yung iniisip nating mabuting ginagawa natin dahil meron tayong ibang intensyon. Yun ay nagdadala pa rin sa atin sa kasamaan. Yung iba, di ba? Kaya bigay ng bigay, para isang araw hindi mo siya matanggihan pag meron siyang gusto rin sa'yo. Kaya yung kabutihan sa likod noon ay meron pa ring kasamaan. Bakit? Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At yung kasalanan na yun yung nagdadala sa atin sa paggawa ng samaan, na kahit pa iniisip ng iba, mabuti naman yung kanilang ginagawa, pero yung intention ay mali. Kaya sabi rito sa verse 13, parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang paniling lang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Kaya sabi rito, sin separate us from God. Kaya yung kasalanan, yun yung naghiwalay sa atin sa Diyos. Pero salamat sa ating Panginoong Yesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay makabalik sa ating relasyon sa ating Diyos. Sabi sa Romans chapter 5, verse 12, Romans 5, verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Ibig sabihin, noon walang plano ang Diyos na ang tao ay mamatay. Nilikha ng Diyos ang tao para mabuhay ng walang hanggan. Amen. Kailan dumating ang kamatayan? Nung pumasok ang kasalanan. Nung panahon nila Eva, wala pa yung salitang kamatayan. Hindi pinag-uusapan ng kamatayan. Bakit? Nilikha sila ng Diyos na nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis at larawan niya. Ang Diyos ay eternal. Ang Diyos ay walang hanggan. Amen. Kaya ang tao ay walang hanggan din. Lahat naman tayo ay may buhay na walang hanggan. Sinaniniwala lahat ng tao may buhay na walang hanggan. Diba? Yun nga lang, depende kung saan mo gugugulin yung buhay mong walang hanggan. May mga tao na may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. May mga tao na may buhay na walang hanggan doon sa kamay ng impyerno.
Hello. Lahat tayo may buhay na walang hanggan. Depende nga lang kung saan mo gugugulin, kung saan mo i-spend yung eternal life mo. Hello. Kaya sabi rito, dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. Babasa ba kayo ng Biblia? Sabi rin ng kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao dahil kay Eva at kay Adan, pumasok ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan ng kasalanan, dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Kaya dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. Hello? Kaya walang taong hindi mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Isang araw, we will face death. We will face death square. Hello? Talagang harapin natin ang kamatayan. Nakita na ba kayo ng taong namatay? Diba? Karaniwan ng tao na namatay, ayaw pa talaga nila. Hello? Kahit anong, hindi siya, masarap. Pag namatay ka na, punta ka na sa langit. Kaya naalala ko yung joke ng ibang pastor, sabi nila, pagka nagbait-baitan ka, pupunta ka sa langit-langitan. Hindi ka sa totoong langit pupunta. Bakit? Hindi ka naman totoong nagbumait. Hello? Totoo ba tayo nagbago? Hello? Kung totoo tayo nagbago, totoong pupunta tayo sa kaharian ng Diyos. Hello? Pero kung kunya-kunyarian lang yung pagbabago natin, lang dito sa kunya-kunyariang langit. Akala ko totoo to. Hindi ka naman totoong nagbago. Hello. Kaya sabi rito, sa Romans chapter 7 verse 14, alam niyo, basahin niyo yung aklat ng Roma chapter 5, pag-uwi niyo sa bahay. Sabi sa Romans chapter 7 verse 14, alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Diba? Naalala niyo yung kanta? Alam niyo yung kantang, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Hello? Diba? Lahat ng tao, wala naman taong gustong gumawa ng masama. Hello? Lahat ng tao gustong gumawa ng mabuti. Pero bakit di natin magawa yung mabuti? Dahil yung kalikasan ng kasalanan ay nasa ating mga buhay. Hello? Kaya sabi ni Pablo, gusto kong gumawa ng mabuti, pero mas nananaig yung laman na gustong gumawa ng masama. Sige, basahin natin. Alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabubuti. Ngunit hindi ko nga lamang ito magawa, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng kahapon. Okay, para kasi kayong malungkot. Okay lang kayo? Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin sa aking kalagayan? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos
sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen? Kaya walang tao na may kakayanang gumawa ng mabuti. Dahil lahat tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa pagkamatay niya doon sa krus, at pagbangon niya muli mula sa mga patay, lahat ng kapangyarihan ng kasalanan ay inalis niya sa ating buhay. Kaya tayo ay may kapangyarihan ng humindi sa gawa ng kasamaan. Ay, may kapangyarihan na ba tayong humindi? Sabi mo sa akin mo, may kapangyarihan ka. Diba, na humindi. Diba, na natutulan yung gawa ng masama. Bakit? Dahil yun ay tinapos na ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi dito sa Romans chapter 7, verse 14, masahin nyo hanggang verse 25, pag-uwi nyo sa bahay. Diba? Na, dito makita natin na, sabi nung kanta, diba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Anong kasunod nan? Nasa Diyos ang awa. No. Kahit paanong gawin natin, wala tayong magagawa. Ang Diyos pa rin ang gumawa, hindi tayo. Kaya mali yung kanta, wag please. Hello, huwag niyong kantahin. Mali yung kanta. Maraming kanta, akala mo maganda. Pero yun ay mali. Hello, parang meron pa isang kanta. Christian din yung nag-compose. Isang kanta na, kahit ang aking buhay ay muli kong ihahain doon sa krus ng Kalbaryo. No, isang beses lang nagandog ang Diyos, hindi niya na uulitin. Nakikinig tayo? Sabi ng Biblia, isang beses lang namatay si Jesus para sa kasalanan ng lahat ng tao. At kung sinasadya pa rin natin magkasala, hindi na siya uli mamamatay doon sa krus para patawarin tayo. Hello? Okay, nakikinig tayo? Walang reenactment ang Diyos na gagawin. Hello, kaya habang buhay pa tayo, matuto tayong lumapit sa Kanya at matuto tayong magtiwala sa Kanya at magbigay ng ating buhay sa Kanya. Kaya, sabi nung kanta, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No, kahit anong gawin natin, hindi tayo makakalaya sa kasalanan. Kaya si Jesus yung gumawa para sa atin, para tayo ay magkaroon ng kalayaan, para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na gumawa ng kanyang kalooban. Hindi lang gumawa ng mabuti sa paraan na gusto natin, kundi gawin kung ano ang kanyang kalooban sa ating buhay. Di ba, sabi ng Biblia, maraming mabuting bagay na sa tingin ng tao. Di ba, maraming bagay na sa tingin ng tao ay mabuti, pero ito ay magdadala sa kanya sa kasamaan, magdadala sa kanya sa kapahamakan. Amen? Bakit hindi yung wala tayong kakayanang gumawa ng totoong kabutihan? Hello? At wala tayong kakayanan na labanan ng kasalanan dahil tayo ay alipin ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero dahil sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, dahil sa kanyang paghahandog ng kanyang sariling buhay doon sa krus, tayo ay nagkaroon ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Amen? Dahil tayo ay kanyang tinubos, tayo ay kanyang nilinis, at tayo ay kanyang binili na kanyang sariling dugo. Isipin nyo, lahat tayo ay, sabi ng Biblia, lahat tayo ay alipin ng dyablo, lahat tayo ay alipin ni Satanas. Sinong makakatubos sa atin? Hello, walang ibang pwedeng magtubos sa atin kundi ang Diyos lang. Sabi kaya dito makita natin na ang kasalanan yung naghiwalay sa atin sa Diyos. Pero dahil ang Diyos ay mabuti sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon upang mapanumbalik natin ating relasyon sa Kanya. Pangalawang bagay na gusto ng Diyos na ating maunawaan sa ating buhay, God's desire to be close to men whom He created. Nais ng Diyos na siya ay magkaroon ng relasyon sa tao
na kanyang nilikha. Alam nyo, wala nang ibang ninanasa ang Diyos kundi magkaroon ng malapitang relasyon sa atin. Sige, buksan natin sa Aklat ng Awit, chapter 8. Sa Aklat ng Awit, chapter 8, verse 1, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Isipin niyo, pati bata marunong magpuri sa Diyos. Isa, anak ko, iyak nang iyak. Hindi yan umiyak. Nagpupuri yan sa Diyos. Papaluin ng nanay. Kasi hindi niya marinig yung pinapanood niya. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Isipin niyo, di ba magandang ginawa ng Diyos? Nagagandahan ba kayo sa nilikha ng Diyos? Yung pag tumingin ka sa langit, di ba, nakakamangha? Yung diwanag ng bituin. Diba, lalo pagka, di ba, minsan, tumitingin ba kayo ng mga picture na pinapadala ng NASA? Di ba, sinesend nila yung picture ng Milky Way, yung galaxy, yung Ring of Fire. Okay, hindi ko alam kung anong tinitingnan nyo sa Facebook. I'm interested on all those things. Diba, ang ganda tingnan pagka nagsisend yung NASA ng mga picture, diba, yung bago nilang na-discover na lugar na kung saan iba't ibang kulay ng mga bituin na nagsasama-sama sa isang lugar. Diba, may mga sila mismo yung naglalagay ng mga pangalan kung ano yung mga lugar na yon. Kaya dito makita natin na sabi ng verse 3, pinagmasdan ko ang iyong langit na gawa ang iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Sa verse 4, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Isipin nyo, sabihin sa katabi mo, iniisip ka ng Diyos. Amen. Ang tanong, iniisip mo ba siya? Sa English, sabi roon, what is man that you are mindful of him? Ano ba ang tao? Bakit lagi mo siyang iniisip? Alam niyo ba na tayo lagi nasa isip ng Diyos? Sabi sa katabi mo, nasa isip ka ng Diyos. Diba? Isipin niyo, ganun kalapit ang tao sa Diyos. Malapit ang tao sa puso ng Diyos. Kahit minsan di natin siya naiisip, di natin siya naalala, pero ang Diyos kahit kailan, hindi nawaglit yung pangalan natin sa isip niya. Okay, parang hindi masaya yung iba. Masaya ba kayo doon? Isipin nyo, kahit minsan hindi nawala yung pangalan natin sa isip niya. Kahit minsan hindi nawaglit yung pangalan natin sa isip ng Diyos. Lagi niya tayong nasa isip. Lagi niya tayong inaalala. Lagi niya tayong pinapahalagahan. Sabihin sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Diba? Mahalaga tayo sa Diyos. Ito yung bagay na, kaya hindi natin kailangan maghanap ng pansin ng iba. Kung alam natin kung gano'n tayo kahalaga sa Diyos, hindi natin kailangan maghanap ng papuri ng iba. Alam niyo, ang problema ng maraming tao, di ba, okay, buksan natin sa John chapter 6. Okay, John chapter 6. Verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus na makita niya ang dumarating ang napakaraming tao, tinawag niya si Felipe. Isipin niyo, bakit maraming tao gusto si Jesus? Siyempre, pagka nasa iyo si Jesus,
maraming magiging popular ka. Hello. Maraming tao hindi talaga si Jesus yung gusto nila. Gusto nila maging sikat sila. Si Katsupoy. Hindi nyo kilala si Katsupoy. Hello. Isa may mga tao gano'n. Bakit gusto mo si Jesus? Siyempre, pag nasa si Jesus, maraming maikinig sa'yo. Maraming taong susunod sa'yo. Sisikat ka. Kakapangalan ka. Hindi talaga si Jesus yung gusto nila. Gusto nila yung pangalan. Gusto nila yung maraming tao. Gusto nila yung sikat. Hello. Iba, hindi kasi sikat. Maging kamukha ka lang ni Katsupoy. Hello. Hello. Kaya makita natin, napakahalaga sa atin na kung ano yung nasa puso ng Diyos. Ano yung nasa puso niya? Gusto niyang maging malapit sa atin. Amen. Gusto niya maging malapit sa atin. Gusto niya na maging malapit tayo sa Kanya at yung relasyon natin ay tama sa harapan niya. Kaya balik tayo ron sa verse binigay ko sa inyo. Psalms chapter 8. Sorry. Alam ko iba, gutom na kasi mag-alas 12 na. Psalms chapter 8. What is man? What is man that you are mindful of him? Pinagbasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Kaya 'di ba sabi ng Matthew chapter 6, 'di ba? Kung yung mga ibon sa parang, 'di ba, wala silang ipunan ng pagkain, pero hindi sila nagugutom. Hello. Bakit? Merong Diyos na nag-aalaga sa kanila. Amen. Hindi ko sinabing huwag kayong mag-ipon. Hindi yun ang sabi ng Biblia. Amen. Sabi ng Biblia, tingnan nyo mga langgam. Pagdating ng tag-araw, sila ay nag-iipon para pagdating ng tag-ulan, meron silang kakainin. Hindi lalamunin, kakainin. Amen. Pero para meron silang kakainin. Diba napakahalaga na maunawaan natin yung ganong bagay na ang sinasabi ng Matthew chapter 6, huwag tayong mag-alala masyado sa napakaraming bagay na hindi naman ganon talaga kahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos. Kasi sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Kung unahin natin ang Panginoon, lahat ng bagay na hinahanap ng maraming tao ay idaragdag niya sa atin. Amen? Ano yung dapat nating unahin? Unahin natin na tayo ay pagharian niya. Hello. Ang pinakamahalaga, ang Diyos ay naghahari sa ating buhay at hinahanap natin yung daan na matuwid, hindi yung dating daan. Yung daan na matuwid, yung daan na katwiran, yung daan na nakalulugod sa Diyos. Pag yun yung bagay na inuna natin sa ating buhay, yung kaharian niya at yung katwiran niya, lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Diba? Kaya sabi ng Biblia, kung yung kayamanan sa sanlibutan, di tayo mapagkatiwalaan, paano pa tayo pagkakatiwalaan ng totoong kayamanan? Diba? Ang totoong kayamanan ay yung kanyang espiritu. Hello, ang totoong kayamanan ay yung kanyang presensya. Ang totoong kayamanan ay yung kanyang plano at layunin sa ating buhay na mangyari at maganap. Pag yun ay nangyari sa atin, yung totoong kayamanan nga yung natanggap natin sa ating buhay. Kaya sabi rito, di ba? Sa verse 5, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Isipin nyo, konti lang nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha niya tayo na hindi mababang uri. Hello, sabi mo sa akin mo, hindi ka mababang uri. Diba? Kauri tayo ng Diyos. Amen? Katulad niya tayo. We are created in His image and in His likeness. Isipin nyo, hindi ka nilikha ng Diyos kamukha ng unggoy. Hello. Kaya di ba, minsan pinapag-aralan sa school, ang tao nagmula sa unggoy. Kayo, papayag kayo? Kaya tas ipapasok nyo yung mga anak nyo sa school na ang tinuturo, ang tao nagmula sa unggoy. Hello, kaya pag uwi ng anak nyo, kilos unggoy. Daddy, no.
Anak, ba't ka nang sabi kasi ni teacher, galing tayo sa unggoy? Hello, naging tao lang tayo. Hello, tira mo yung katabi mo, dati ba yung unggoy? Naging tao lang. Hindi. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis at kalarawan niya. Amen? Ay ba, ugaling unggoy. Ugaling unggoy, may hawak ng isa. Habang may kinakain na, may hawak pang isa. Hello. Amen. So, kwentuhan ko kayo ng kwento ng unggoy. Okay. Alam niyo, unggoy daw, para mahuli mo, maglagay ka ng pagkain doon sa may maliit lang na butas. Suksok niya yung kamay niya doon sa maliit na butas, nakasya lang yung kamay niya na ganyan. Dahil pag ang unggoy hawak niya yung pagkain, hindi niya na yung bibitawan. Hindi niya na matatanggal yung kamay niya. Parang mga tao, di ba? Mga tao parang unggoy. Hello. Pag hawak niya yung gusto niya, ayaw niya nang bitawan kahit alam niya na doon siya mahuhuli ng kaaway. Doon siya mahuhulog sa bitag ng kaaway. Hello. Gusto niyo isa pang unggoy? Hello. Yun na, isa palang unggoy. Meron pang susunod na unggoy. Okay. Sa verse 5, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Isipin nyo, nung nilikha tayo ng Diyos, hindi niya tayo nilikha na alipin. Nilikha niya tayo upang mamahala. Amen? Hindi niya tayo nilikha para maghanap ng kakainin. Okay. Nilikha niya tayo para pamahalaan lahat ng bagay na ginawa niya. Alam niyo ba, nung nilikha ng Diyos ang tao, lahat ng pagkain nandun na. Hindi niya kailangang hanapin. Kailangan niya lang pamahalaan, ingatan. Hello. Yun ang original na plano ng Diyos sa atin. Pero lahat yun ay nasira dahil sa kasalanan. Ngayon, di ba, kaya nga sumpa sa tao na trabaho ng trabaho, kulang. Hello. Kayo ba, naranasan niyo ba yun? Trabaho ng trabaho, kulang. Pawis na. Wala man lang pambili ng tawas. De, joke lang. Hello, kulang pa rin. Hello. Bakit? Yun ay sumpa. Sabi ng hello. Sabi ng Biblia, di ba? Isipin nyo, trabaho ng trabaho, kahit deodorant, di makabili. Hello. Ayun ang sabi ng Diyos kay Adan. Di ba? Dahil sa iyong kasalanan, bubungkalin mo ang lupa. Hello. Magbubungkal ka ng lupa, papawisan ka, dugo ang lalabas sa'yo, pero ang tutubo ay tinik. Hello. Ano ibig sabihin nun? Sabihin, ang tao, dahil sa kasalanan, siya ay magpapakahirap ng husto. Pero ang balik noon ay kahirapan pa rin. At isipin mo, nagtanim ka ng munggo, ang lumabas. Alam niyo yung aroma, yung matinik na okay, hindi niya alam yan. Hindi niya alam yung aroma. Kamatsili o bunggambilya. Hello. Isipin niyo, nagtanim ka ng palay, ang lumabas ay ang tumubo damo. Hello. Sabi niyo sa atin mo, hindi yun ang plano ng Diyos sa'yo. Diba? Isipin mo, nagpakahirap ka, pero ang kauuwian mo ay parang wala pa ring kabuluhan. Kaya sabi rito, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Isipin mo yung plano ng Diyos. Nilikha niya tayo para hindi maghanap ng pagkain. Nilikha niya tayo para pamahalaan lahat ng bagay na nilikha niya at pamunuan lahat ng bagay na ginawa niya. Isipin niyo, di ba maganda ang plano ng Diyos? Pero lahat ng yun ay
nawasak dahil sa kasalanan. Pero gumawa ang Diyos ng paraan para mabalik tayo sa ating sa relasyon natin sa Kanya. Buksan natin sa Exodus chapter 19. Aklat ng Exodus. Kaya pangalawang bagay na gusto ng Diyos na ating maunawaan ay God's desires to be close to men whom He created. Gusto niya na siya ay mapalapit sa tao na Kanyang nilikha. Gusto ba natin maging malapit sa Diyos? Dapat hindi lang ang Diyos ay ang may gusto, tayo rin. Alam nyo, kahit pa gusto ng Diyos, kung ayaw natin, hindi natin yun mararanasan. Exodus chapter 19, verse 3. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Exodus 19. Verse 3, si Moses naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sipin nyo, si Moses umakyat sa bundok para ano? Kumuha ng pagkain? Para makipag-usap sa Diyos. Nagbasa pa kayo ng Biblia, ilang araw siya na nanatili sa bundok? 40 araw. Sipin nyo. Kaya sabi ng Biblia, di ba, men shall not live by bread alone, but by every words that proceeded from the mouth of God. Ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon, bibig ng Diyos. Kaya dito makita natin na umakyat si Moses sa bundok, hindi para kumuha ng pagkain, hindi para kumuha ng pagpapala sa Diyos, kundi para makipag-usap sa Diyos. Di ba, mga tao, bakit ka pupunta ng church? Para pagpalain ako ng Diyos. Amen? Ang desire ng maraming tao, hindi para mapalapit sa Diyos. Pero ang desire ng Diyos, kaya niya dinadala ang tao sa kanyang tahanan para maging malapit sa Kanya. At ang Diyos ay maging malapit din sa Kanyang nilikha. Pero mga tao, ang intensyon nila, bakit sila pupunta sa Diyos? Para pagpalain, para makahingi ng pagpapala sa Diyos, makahingi ng blessing sa Diyos. Pero ang desire ng Diyos, hindi lang para bigyan tayo ng material na bagay, kundi para tayo ay maging malapit sa Kanya. Diba? Bakit tayo aakyat sa bundok? Pag sinabi sa Biblia ang bundok, yun ay nangangahulugan ng pagpunta sa Kanyang presensya. Pagpunta sa pag-akyat sa presensya ng Diyos o pagpasok sa presensya ng Diyos. Bakit aakyat ng bundok si Moses? Dahil siya ay maikipag-usap sa Diyos ng malapitan. Siya ay maikipag-relasyon sa Diyos ng hindi malayo, kundi malapit. Amen? Dahil yun yung desire ng Diyos. Dahil yun yung ninanasa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya lang tayo bigyan ng bigas, o bigyan ng ulam, o bigyan ng pera, o bigyan ng material na bagay. Lahat ng yun mauubos. Hindi lahat ng material na bagay magdadala sa atin sa mabuti. Yung iba kung kailan, di ba, kaya nga yung iba, sabi ng iba, kung kailan, nung yumaman, lumabo yung mata. Sabi nila, yung pera daw, nakakalabo ng mata. Alala ko tuloy si Pastor Rick, isang araw, nakasalubong namin yung kaibigan namin pastor. Sabi niya sa akin, Pastor, malabo na mata niya. Sabi ko, bakit po? Kasi hindi niya na ako nakakilala eh. Nagkasalubong na kami. Binati ko, hindi rin ako binati. Hindi ko alam kung bakit malabo na mata niya. Sabi niya, ganun talaga siguro, Pastor. Pag yumayaman, lumalabo mata. Kasi mayaman na. Isipin niyo, hindi lahat ng material na bagay nagdadala ng mabuti sa tao. Minsan, yun yung nagdadala ng pagkasira ng relasyon o pagbabago ng puso ng tao sa iba. Kaya dito makita natin na nung tinawag ng Diyos si Moses para umakyat sa bundok, hindi para bigyan siya ng isang sakong bigas.
Hello, 'di ba minsan punta tayo sa church para pagpalain tayo, ah, para biyayaan tayo ng Diyos. Para sa iba, ang biyaya ay material. Pero sa Biblia, pag sinabing biyaya, hindi yun material na bagay. Ibig sabihin ng biyaya ay yung masumpungan natin yung Diyos. Biyayaan niya tayo na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kayo, anong unang naiisip nyo pag sinabing pagpapalain kayo ng Diyos? Ano unang pumapasok sa isip nyo? Pera, pagkain, bahay. Hello. Hindi, ang totoong pagpapala higit pa sa material. Ang totoong pagpapala ay magkaroon tayo ng malapitang relasyon sa Kanya. Kasi si Moses ay yung isa sa pinagpalang tao sa buong mundo. Bakit? Siya lang yung tao na nagkaroon ng ganong uri ng relasyon sa Diyos na siya ay itinuring ng Diyos na kanyang kaibigan. Alam niyo, sabi ng Biblia, maging ang Biblia ay nagpapatotoo na walang tao na nabuhay na katulad ni Moses na nakausap ang Diyos ng mukhaan, katulad ng isang tao na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Di ba yun yung pinakamagandang pagpapala? Hello, gusto niyo ba ng ganong pagpapala? Kung gusto niyo yung pagpapala, pera, bahay, sasakyan, kahit wala ang Diyos. Hello, yung mga tao, minsan kahit born again, ganon. Hello. Amen. Yung iba, materialistic pa rin. Parang nalungkot kayo. Hello. Di ba, yung iba, materialismo. Materyoso. Amen. Pagka may rep yung kapitbahay, gusto din nila, may rep din sila. Hello. Pagka nag-shopee yung kapitbahay nila, magsha-shopee din sila. Hindi pa patalo. Hello. Hindi pa palupig. Hello. Born again. Pero ang Diyos ay pinaakyat niya si Moses para hindi para kumuha ng maraming Shopee. Hello. Pinaakyat ng Diyos si Moses sa bundok. Para ano? Para makipag-usap sa Kanya. Bakit tayo pupunta sa bahay ng Diyos? Bakit? Dahil gusto natin siyang makausap. Gusto nating mapalapit sa Kanya. Bakit niya tayo dinadala sa church? Para siya ay maging malapit sa atin. Hello, yun yung motibo ng Diyos. At yun yung motibo din ni Moses. Sabi sa Jeremiah chapter 31. Hanapin niyo muna yung Jeremiah habang umiinom ako. Jeremiah 31. Verse 31. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon, nagagawa ako ng bagong tipan sa Israel at hindi siya gagawa ng bagong tinapay, bagong tipan. Hello, bagong tinapay. Sa inyo, gutom na talaga. Basa nung iba, gagawa si Yahweh ng bagong tinapay. Kasi mag-alas 12 na. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon, nagagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso, hindi sa nguso. Hello. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y maikilala nilang lahat
mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Sipin nyo yung plano ng Diyos. Gusto niya tayo ay maging malapit sa Kanya. Diba? Na hindi natin kailangan paalalahanan ng iba. Bakit? Siya ay nasa ating puso, siya ay nasa ating isip. Amen. Nasa puso ba natin ang Diyos? Amen. Kasi sabi niya nasaan ang Diyos? Sa langit. Nakikita ka nang nasa itaas. Layo. Hello. Hindi lang nasa itaas ang Diyos, siya ay nasa ating puso. Siya ay nasa ating isip. Isipin nyo, ang Diyos ay napakalapit sa atin. Di ba, alam nyo isang kanta? Sing lapit lang ng dasal. Hello. Ganun lang kalapit ang Diyos. Pag tumawag ka sa Kanya, nasabi ng Biblia, kung tayo ay lalapit sa Kanya, siya ay lalapit sa atin. Pag tayo ay tumawag, siya ay sasagot. Pag tayo ay kumatok, siya ay magbubukas. Pag tayo ay naghanap, tayo ay makakasumpong. Amen? Sipin nyo ang Diyos, ganun ang plano niya sa atin na pag tayo ay tumawag, sasagot siya. Pag tayo ay naghanap, tayo ay makakasumpong. Pag tayo ay lumapit, siya ay lalapit sa atin. Hindi yung pag lumapit tayo, lalayo sila sa atin. Diba? May mga tao na pag lumalapit tayo, lumalayo sila. Baka naman kasi mangungutang kayo, kaya lumalayo sila. Hello. Pero pag magbibigay, di ba, lumalapit. Nalala ko tuloy yung classmate namin, umakyat ng mangga. Ito yung mga kapitas siya ng mangga, hiulog niya sa amin. Lapitan kami para saluhin yung manggang hinuhulog niya. Nung siya na yung nalaglag, lahat kami takbuhan palayo. Nung nahulog siya sa mangga, ginawa niya, kumuha siya ng malaking sanga nung mangga, hinampas niya doon sa mangga. Kasi hindi niya kami mahampas. Yung mangga na lang hinampas niya. Sabi niya, pambira naman kayo. Nung mangga yung hinuhulog ko, lahat kayo nakatunghay, lapit niyo sa akin. Nung ako'y nalaglag, nakita ko kayo lahat, nagtakbuhan palayo. Natakot kami sa nakita namin. Nakatakot pala makita ng taong nahulog sa puno. Tsaka wala rin mga sumalo ng tao mula sa taas. Dahil baka mauna ka pang mamatay. Kasi yung pressure nung galing sa taas o baba. Okay. Kayo, pag may kayo nahulog sa luwi nyo, sa pelikula lang yun. Hello. Huwag kayong maniwala sa napapanood nyo. Hindi yun totoo. Walang taong sasalo nang nahulog sa taas. Dahil hindi niya yun kakayanin. Yun yung totoo. Hello. Kaya diba yung iba naghahanda ng malaking parang lobo o parang malaking malambot na babagsakan ng tao. Si Superman lang yon. Hello, sumasalo ng tao na nahulog sa building. Hello. Kaya kinig kayo. Kasi sabi rito, ilalagay niya yung kanyang kautusan sa ating puso para siya ay maging malapit sa atin at tayo ay maging malapit sa Kanya. Sa sa Isaiah chapter 54, First John, sa aklat ng unang Juan, chapter 3. Aklat ng unang Juan, chapter 3. Unang Juan, chapter 3, verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Mahal ba tayo ng Diyos? Yung pagmamahal niya ay hindi lang sa salita. Amen? Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Isipin nyo yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal niya ay pinakita niya sa pamagitan ng pagtawag niya sa atin bilang kanyang mga anak. Amen. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Nalala ko tuloy yung sa TikTok. Anak ka ng
Sa Bisaya, ang demonyo yawa. Hello. Amen. No, anak tayo ng Diyos. Amen. Dahil sa kanyang kabutihan at pag-ibig niya, tayo ay tinawag niyang kanyang mga anak. Amen. At yun ang totoo. Totoo ba yon? Okay, parang iba nag-aalinlangan. Totoo ba na tayo anak ng Diyos? Amen. Sabi nito, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Kailan daw tayo anak ng Diyos? Ngayon, hindi dahil gumagawa tayo ng mabuti, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay naging anak ng Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Alam niyo, kung tayo ay naniniwalang anak tayo ng Diyos, iniingatan natin ating sarili sa gawang masama. Amen? Bakit? Kung si Jesus ay malinis, dapat tayo rin ay maging malinis tulad niya. Bakit? Si Jesus ay anak ng Diyos at tayo ay anak ng Diyos. Amen? Kung tayo ay naniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos at tayo ay anak din ng Diyos, tayo ay tutulad sa Kanya at magdanasang maging katulad niya. Verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, hindi takpan, kundi alisin. At siya ay walang kasalanan. Si Jesus ay walang kasalanan. Sa verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Nananatili ba tayo sa Diyos? Kung tayo ay nananatili sa Diyos, hindi tayo mananatili sa kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Amen? Kaya nung dumating si Jesus, winasak niya ang lahat ng gawa ng kaaway. Sa verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nanatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito rin maikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Amen? Sa Hebrew chapter 4, aklat ng Hebreo. Ay tuwing ikatlo ng linggo, masasanay kayo magbukas ng Biblia. Aklat ng Hebreo. Iba sa inyo, hindi nagbumukas ng Biblia. Kayo matulog sa church. Daig pa kayo ng mga 70 years old. Yung iba, ang babata, antok na antok. Mga bata, yun ang antok na antok sa loob ng church. Paano? Alas 2 na, nagsiselfone pa. Hello. Gusto nyo, panood ko sa inyo yung TikTok. Sinend ni Mami. Sabi na sa TikTok. TikTok ba yun? Ma, yung mga barkada ko, pupunta ng Manila. Pwede ba ako sumama? Sabi nung nanay niya, gusto mo?
Gusto mo sumabog ang puso mo? Tamad-tamad mo nga, gagala ka pa. Maraming mga galong bata, paggala, buhay. Hello, paglinis, tulog. Hello, pagkakasiyahan, buhay na buhay ang dugo. Pagkautusan mo, pagod. Hello, hindi makagalaw. Kung ako nanay nyo, tapos kayo. Hello. Hello. Daling ko kayo sa nanay ko. Di ko alam kung tatagal kayo. Hello. Nandiyan ba nanay ko? Totoo yun. Kaya lumaki kaming masipag. Alas 6 pa lang, gigisingin na kami ng nanay ko. Isa-isa na kaming tatawagin yung pangalan namin. Hello. Yung isa para magwalis. Hindi naabutan ni Manny yun. Maliit pa siya nun. Alas 6 pa lang, isa-isa na yon. Tawagin na kami sa pangalan. Yung unang tatawagin yung panganay, yun na yung magsasaing. Susunod, yun na yung magwawalis ng bakuran. Susunod, yung isa, yun na yung mag-iigib. Lahat may gagawin. Pag ikaw tulog pa, nakatake na yung banig sa'yo. Hello. Para magligpit ka. Ngayon mga kabataan, walang alam gawin. Pati hinigaan, iiwanan. Nauwi tuloy ako sa bata. Yun ang totoo. Hello. Amen. Huwag tayo magpalaki ng monster sa bahay. Hello. Magpalaki tayo ng anak. Huwag ng monster. Hello. Hindi mo mautusan, hindi mo masabihan, hindi mo mapagsalitaan, magpapakamatay. Hindi yun totoo. Takot lang yan. Hello. Amen? Parang nalungkot kayo. Diba, sino nabuhay nung panahon ko? Diba, bawal ang tamad noon? Si tatay, alam mo yung sinasabi ko. Diba, mga nanay noon, maaga nagigising, may magsasaing, maghiigib, maglilinis, magliligpit, magwawalis ng bahay, ng sahig. Bahay namin noon may silong. Walis ka ng sahig. Hello. Pero kapag 5 taon ka pa lang, okay lang, matulog ka hanggang alas 8 ng umaga, alas 9, okay lang. Pero kung 8 taon ka na, 9 na taon, nagising ka, alas 10 pa rin, tapos ka na. Hello. Amen. Kasi mga bata ngayon, napupuyat ka ka-cellphone, hindi mo mautusan. Hello, di mo paglinis ng bahay, di mo paghugas ng pinggan, baka mapasma. Mapasma. Bandian ko yung kamay mo. Hello. Sorry. But this is true. Amen? God wants us to, balik tayo. Okay, God's desire is to be close to men whom He created. Hebrew chapter 4, verse 15. Sorry. Minsan pag nakakita ko ng bata na nabubuhay ang dugo ko. Verse 15 to 16. Sorry. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ano yung pagpapalang tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan? Hindi yung material, kundi yung pagpapala na mapagtagumpayan natin lahat ng tukso, lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. May pera ka nga, di mo naman mapagtagumpayan yung kasalanan. Sabi sa Hebrew chapter 10, verse 19. Sarili kong sulat, di ko maintindihan. Steno. Hebrew 10, 11 o 19.
Verse 19. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing ito ay ang kanyang katawan. Isipin nyo, yung plano ng Diyos na gusto niya maging malapit sa atin. Amen? At tayo ay maging malapit sa Kanya. Paano niya yun na isa katuparan? Na isa katuparan niya yun sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo ay malayang makakalapit sa Kanyang presensya. Na tayo ay makakalapit sa Kanya ng malapitan, na hindi siya nakatago sa likod ng kortina. Kundi tayo ay tatagos mula doon sa kortina. Amen? Dahil sa pagkamatay ni Jesus doon sa krus, yung tabing na nagtatago sa Diyos, yung tabing na tatakip na hindi natin makita at maranasan ng Diyos, yun ay tinanggal ng ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil ang plano niya, tayo ay maging malapit sa Kanya. Isipin nyo, ang taong malapit sa Diyos, palagay nyo, darating ba siya sa pangangailangan? Hindi. Ang taong malapit sa Diyos, siya ba ay magiging talunan? Hindi. Diba? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang magtatagumpay laban sa atin? Diba? Wala. Isipin nyo ang Israel, diba? Ngayon, ang Israel ay nasa matinding gera. Pero dahil ang Diyos ay kasama nila, di sila natatakot. Hello. Mamaya i-share ko sa inyo kung ano ang nakikita natin patungkol sa sitwasyon na nangyayari sa Israel. Alam nyo, ito yung layunin ng Diyos. Tayo ay maging mapalapit sa Kanya. Pangatlo, na gusto niyang maunawaan natin dahil sa Kanyang, because of His great love, He saved us. He saved us. Because of His great love, He saved us through sending His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Because of His great love, He saved us through sending His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, sinugo niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa atin. Amen? Isipin nyo, yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang salita. Yung pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya. Alam nyo, sa Africa maraming mga kulto. Alam niyo yung kulto, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng isang missionary, hindi ko matandaan kung si Reinhard Bonnke o si T.L. Osborne. Sa araw, pumunta siya sa Africa. Sinasharean niya yung isang leader ng kulto na simbahan. Dinala siya doon sa isang ilog. Yung leader ng kulto na simbahan, may 2 anak. Doon sila sa ilog. Di niya alam bakit siya dinala sa ilog. Yung pala ang Diyos na sinasamba nung tatay, yung buhaya doon yung buhaya na nabubuhay doon sa ilog. Doon na sila sa ilog. Dala ng tao yung 2 niyang anak, isang mataba, isang payat. Iniisip hindi ko matanda kung si T.L. Osborne. Iniisip ni T.L. Osborne yung payat yung ihahagi sa ilog para ipakain sa buhaya. Hello. Hinagis yung mataba. Kaya magpapayat kayo. Hinagis niya yung mataba. Mga siya, wow. Sipin nyo, yung tao, kaya niyang gawin yung the best niya para sa pinaniniwalaan niyang Diyos. Dahil sa pag-ibig niya, sa pinaniniwalaan niyang Diyos. Sipin nyo yung ginawa ng Diyos sa atin. Hindi niya binigay yung isang anghel para ipako sa krus. Hello? Maraming pwedeng ipako sa krus. Pero hindi niya pinili yung kung sino pa mang anghel na ipako sa... Total, ikaw naman, Lucifer, ikaw naman ang makulit dito. Ikaw na lang ang magpapako sa krus. Hello? Hindi. Pinili niya yung kaisa-isa niyang anak para ipako sa krus. Para
ipakita sa atin yung dakila niyang pag-ibig. Amen? May mga tao, sinasabi nila mahal nila yung isang tao pero hindi nila magawa yung the best na para sa tao na sinasabing mahal nila. Pero ang Diyos, pinakita niya yung sinasabi niyang pagmamahal. Amen? Hindi niya ipinapako si Lucifer doon. O ipinapako kung sino man yung kahit isang anghel, kundi yung pinaka mahalaga sa buhay niya, yung pinaka mahalaga, yun yung binigay niya sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi sa John chapter 3, verse 1 to 21. Siguro basahin niyo na lang to sa bahay. John chapter 3, verse 1 to 21. Romans chapter 5, verse 1 to 11. Sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Okay, buksan natin sa Colossians chapter 1. Baka mamihasa kayo, hindi nyo naman ito babasahin. Lista kayo ng lista. Kilala ko kayo. Ngayon, basahin nyo lista lang ng lista. Sabi sa tabi mo, hindi ako yun. Sigurado ka. Colossians chapter 1. Kaya nagbabasa ba kayo ng Biblia sa bahay? Lagi namin sinasabi noon, wala kang Biblia, benta mo bahay mo, bili ka Biblia. Ano niyo yung classmate ko sa School of the Prophets sa Malaysia, para makapag-enroll sila sa School of the Prophets sa Malaysia, binenta nila yung bahay nila. Kaya hindi lahat ng pumumot na ron na galing Europe mayaman. Yung iba ron, walang-wala. They just do everything just to be there. They really pay the price. Yung iba kasi pagka sinabing galing Europe, mapera. Galing Amerika, mapera. Hindi nyo alam, they also do sacrifice and pay the price. Hello. Saan tayo? Colossians, sorry. Ephesians, Philippians, Colossians. Colossians chapter 1, verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos, pamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya na nakamtan ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo at ng Kanyang anak na inialay sa krus. Amen? Kaya makita natin ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang naisalarawan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Kanyang bugtong na anak doon sa krus. 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 10. Basahin nyo sa pag-uwi nyo. 2 Timothy chapter 2 Timothy chapter 1 verse 3 hanggang 10. Basahin natin sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 10 hanggang 25. Natin tapusin. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng Kanyang habag.
Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Amen. Sabihin sa tatay mo, hindi ito ang permanente mong lugar. Amen. Iba, iniisip na iba, permanente na sila sa mundo. Lahat na, dito na nila tinayo. Hello. Dito ba ang permanente yung tahanan? No, temporary lang tayo rito. Amen. Sabi ng Biblia, tayo ay parang manlalakbay lang, nadadaan dito sa mundo. Hindi, dito talaga. Hello. I'm not saying don't own any property. That's not what I'm saying. But don't think that we are permanent here. Hindi tayo permanente rito. Amen? Sa araw, aalis din tayo rito. Yung iba, di makaalis dito kasi lahat nandito. Lahat ng buhay nila nandito na. Hello. Amen? Minsan, kahit wala na sa bahay, yung bahay pa rin yung nasa isip. Okay. Parang yung sama ng tingin nyo sa akin. Ano sabi ko? First Peter chapter 2 verse 10. Okay. Verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na naikidigma sa inyong sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, hindi emperador Brandy. Ang iba, born again na nagpapasakop pa rin sa emperador. Naalala ko tuloy yung isang simbahan. Sabi ng pastor nila, hindi talaga kayo mapigilan mag-inom. Magtago man lang kayo sa bahay nyo. Kung ako pastor nila, hindi kayo talaga mapigilan mag-inom. Huwag kayong magtago sa bahay nyo. Kahit magtago kayo. Iba nagtatago. Iba, ikaw pastor, ikaw pa maikiusap sa miyembro mo na please lang, magtago naman kayo. Huwag nyo naman nilantad. Hindi ko alam kung anong sometimes. Hello, kinig kayo. Baka kilala nyo yung pastor, mamaya naman, kwento nyo naman agad. Kilala nyo ba sa inyo? Hindi ko kayo maintindihan. Sana tayo? Verse? Ha? Sana tayo? Verse 13 o 14. At sa mga gobernador, tapos na tayo sa emperador, sa gobernador na tayo, na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama. Okay, let's jump on verse 18. Mga alip. I'm sorry. Okay, let's jump on verse 19. Sapagkat papuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Kung pinarusahan tayo kahit wala tayong kasalanan, magalak tayo. Pero kung pinarusahan tayo dahil nagkamali tayo, matuto tayo. Hello. Iba ayaw matuto. Nala ko tuloy. Hindi ko alam kung sino may sabi. Okay, wag na. Maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis tayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Hello, mga tao nagbabanta. Sige, subukan nyo. Hello, pagka kinanti nyo ako, hindi na ako babalik. Sabi ko kay Pastora,
Digna. Pag tinanong ka ng immigration, kailan ang balik? Hindi na babalik. Alam mo, pag yan sinabi mo, pastora, di ka na palalabasin. Nung tapos niya interviewin sa immigration, pinalo ako, sabi ko, bakit pastora? Muntik ko lang masabi yung sinabi mo. Natanim sa isip ko tuloy yung biro mo. Napigilan niya raw sarili niya. Verse 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo ay nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapagligtas ng inyong kaluluwa. Amen? Number 4. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ano yung una? Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Pangalawa, ang nais ng Diyos na ang tao ay maging malapit sa Kanya. Pangatlo, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ating Panginoong Yesus. Pang-apat, nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Amen? Amen. Kaya, that's the reason why we are doing this every third Sunday. Why? Because God wants all men to be saved. Amen. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Walang tao na gusto ng Diyos na dalhin sa impyerno. Kahit na gaano kasama ang isang tao, ang gusto ng Diyos, ang tao ay maligtas. Yun ay desisyon na lang ng tao na mapahamak siya. Amen? Simula pa, ang Diyos ay nagdesisyon na ang tao ay ililigtas niya. Amen? Sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang maniniwala at sasampalataya, sila ay hindi mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, lista nyo yung, okay, if you are writing, read this scripture, Aklat ng Awit, Psalms 32 verse 1 onwards. Psalms 32 verse 1, Psalms 51 verse 1 to 17, Psalms 32 verse 1 to 11, Psalms 51 verse 1 up to 17, Romans chapter 3, basahin niyo yung buong Romans chapter 3, Romans chapter 8, Romans chapter 10. Mag-aral kayo ng Biblia. Mag-aral ba kayo? Kung may dapat kayong matutunan yung salita ng Diyos. Amen. Yung ibang galing-galing magpipindot. Hello. Parang nagigigil tuloy ako sa mga pipindot. De joke lang. Nung baby cute. Nung lumaki, naging acute. Ang cute naman ako. Bag lumalaki. Dati talagang pinapatangos pa yung ilong ng baby pa. Nung lumalaki na, gusto mo nang tanggalin yung ilong. Sabi sa katabi mo, magbago ka na. Lalo mga bata. Mga kabataan, magbago na kayo. Amen? Amen. Minsan yung anak mas matapang pa sa magulang. Hindi kayo. Siguro ako na yung pinakabugbog sa mga lagi akong nagugulpe talaga noon. Kaya siguro naging pastor ako ngayon. Hindi talaga, kung alalahanin ko talaga yung panahon ako, siguro yung sa lahat ng magkakapatid ako talaga lagi nagugulpe. Martilyo yung pa, gulpe hanggang sa sobrang gulpe ko, naisipan ko talaga lumayas. Lumayas talaga ako kaso bumalik ako, nagugutom na ako eh. Lumayas talaga ako eh. Diyan ako tumakbo sa area, at sa area 1, sa elementary school. Madilim na.
Sinusundo ako ng nanay ko, umuwi ka na, di na ako galit. Ayoko. Hindi ako sumama. Kaso, ang dilim na. Ako na lang mag-isa sa elementary. Buti wala si Django. Ako na lang mag-isa, ang dilim na. Uwi ako, daan ako sa bahay namin. Inaantay kong mapansin ako ng nanay ko, tawagin ako rin, pasok ka na! Hindi. So, kailangan ko lunukin yung pride ko kasi gutom na ako. Alam niyo, mabuti ang Diyos. Lahat ng lapitan ko, hindi nila ako kinanlong. Kasi kung kinanlong nila ako, lalaki ulo ko. Yung iba, lagi naghanap ng kakampi. Salamat ka, walang kumakampi sa'yo. Dahil kung lahat kumampi sa'yo, pare-parehas na kayong abu sayap. Hello, hindi ba kayo nagpapasalamat, walang nakakaunawa sa inyo? O nalulungkot kayo pag walang nakakaunawa sa inyo? Marubdob. No. Alam niyo, doon ko naintindihan. Natuwa ko sa Diyos. Walang nagpatuloy sa akin na kaibigan ko o kaibigan ng nanay ko. Isa lang lagi nila sinasabi sa akin, umuwi ka na. Bumalik ka sa inyo. Hello, kasi kung may nagpatuloy sa akin, lalakas loob ko. Hindi na ako uwi sa amin. Kaya napilitan ako umuwi. Wala ako kakainin eh. Gutom na ako. Si Nunoy naglayas, naglakad hanggang Bacoor. SM Bacoor. Bumalik din. Gutom eh. Sa si Nunoy, tulog sa taas? Saan? Ha? Naglakad na sa Bacoor. Hindi. Ako yata ang gulping-gulpe sa magkakapatid. Kasi talagang matigas ang ulo ko. Ligo sa ilog, uuwi, alis ng maga, uwi, gabi na. Pero, hindi ko yung dinamdam na, mali mo yon. Hello. Kaya totoo yun. Gusto mo? Gusto mo? Ha? Gusto mo sumabog nguso mo? Hello. I learned the lesson. Sometimes you need to learn it in a hard way. You need to learn it with pain. But the important thing is you learn. You need to grow and change. Amen? Then that's the time I met Christ. That I need to change my life. We cannot, even we go through difficult times, don't look for somebody that will sympathize you. You need to look for some point, somehow, you must think of changing your life. And that change can only be found in Christ. Amen? Amen. Yung mga kwento ng nanay ko, no, ito, kuya mo to, mabait. Ito, isa mabait. Ako lang salbahe talaga. Pero ako ngayon ang pinakamabait. Joke lang. Hey, that's true. Parang lahat sila may award, huwaran. Ako talaga kahit isang medal, wala. Wala man lang akong dala sa nanay ko kahit isang medal. O ribbon, kahit ribbon, wala. Kaya, nagka-ribbon ba kayo? Ako, kahit ribbon, wala talaga. Wala akong award. Kaya minsan, parang mahiya ka sa magulang, wala kang award. But I tell you, at the end of the day, God can change your life. God can turn things around. Amen? Yung ibang bait-bait noon, 3 sungay ngayon. Hello, pinanganak ng mukhang anghel. Lumaking unicorn. Hello. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. The last point, we have new life in Christ. Amen. May bagong buhay tayo kay Kristo. Amen? May bagong buhay ba tayo kay Kristo? Amen. Ang bagong buhay ay nakakamit lang kay Kristo. Kahit anong gusto nating pagbabago, hindi tayo magbabago. Malibang matagpuan natin si Kristo. Amen?
Si Kristo lang ang kasagutan ng pagbabago ng buhay. Alam niyo, ang dami kong naging kasama, ang babait talaga ng mga bata pa. Nung lumaki, sila yung 3 sungay, may buntot pa. Hello. Amen. We have new life in Christ. Amen. We can only have new life in Christ. Pag uwi nyo, basahin nyo sa Biblia, sa Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Romans chapter 6, verse 1 to 14. Romans chapter 12. Sama nyo na yung Romans chapter 8. Galatians chapter 5, verse 16 to 26. Kaya homework nyo yan. Buksan natin sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 16. Sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko na ha. Hello. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa harapan para magising kayo. Kasi iba sa inyo, tulog. Hello. Amen. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman. Huwag nyo kasing pagbigyan yung sarili nyo. Hello. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, tayaan, maputi taya, kampihan, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit. Ngayon, nainggit pa ba kayo sa kapwa nyo? Ayaw nyo ko sagutin. Nainggit pa ba kayo? Yung iba talaga ayaw sumagot. Hindi ko masabi. Yung iba nainggit pa rin sa kapatid nila. Yung kapatid nila may ganito, may ganyan, nakarating sa ganon. Nainggit ako sa kanya. Gayahin mo siya. Hello. Hello. Hey, kinig kayo. Nakakaramdam pa ba kayo ng inggit? Parang ayaw nyo sagutin. Hindi kayo sure. Hindi ako sure eh. Hindi ka sure. Hello. Eh, nainggit pa ba kayo? Hello. Nainggit yung iba. May ganito. May tinatanggap na ganito. May nagbigay na ganito. Meron. Hello. Kung Pasko na naman, marami na namang magiging inggitero at inggitera. Hello. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, hindi bait-baitan. Hello. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo, ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. Kung binigyan ninyo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag na tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa. Huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Amen? Amen. Huwag niyong galitin yung isa't isa. Amen. Ginalit mo ko eh. Joke lang. Amen. Don't be the cause of somebody else's anger. Amen? Sometimes, minsan, hindi lang
Hindi lang unbeliever may ganito. Minsan mismong born again. Alam niyo, kung ang born again walang ganito, hindi na ito isusulat sa Galatia. Hello. Amen? Why this scripture is still written? Because even we called ourselves Christian, we still have this kind of nature sometimes. Hello. That's why destroy these things. Amen? Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Is it 2 Corinthians? Or 1 Corinthians? 2 Corinthians, I think. Amen? Okay, let's open your Bible in 2 Corinthians, then let's all stand and I will pray for you. 2 Corinthians chapter 5. Pag wala yan sa second, nasa first yan. Kaya mag-alala. Second? Ito na, tama pa rin. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, tayo ba ay nakipag-isa sa Kanya? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan niya upang maglingkod ng ayon sa mga nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan din niya. Amen? Isipin niyo, kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay bago ng nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. At tayo ay kaibigan na ng Diyos. Kaibigan ba tayo ng Diyos? Amen. Tayong lahat ay tumayo. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Alam nyo, wala nang pinakamahalagang regalo na gusto ng Diyos na matanggap natin sa ating buhay. Hindi ginto, hindi pilak, hindi malaking bahay o magarang sasakyan. Ang pinakamahalagang handog na gusto niyang matanggap natin ay yung handog ng kaligtasan at ng relasyon natin sa Kanya. Amen. Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Panginoon, salamat po ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Hayaan niyo po, O Diyos, na ang relasyon namin sa inyo ay lalong maging malapit, Panginoon, at mas lalo pa namin kayong makilala. Salamat po sa inyong biyaya sa amin, sa kapatawaran na binigay niyo sa amin, sa kaligtasan na binigay niyo sa amin, at higit sa lahat sa relasyon na pinagkatiwala mo sa amin na kami ay yung tawaging mga anak at tawaging kaibigan. Ngayong umagang ito, Panginoon, dalangin ko po ang bawat isang narito, Panginoon, na mga bagong nakarating. Hayaan niyo po, Diyos, na kayo ang Diyos na humipo ng kanilang puso, kayo ang Diyos na magbukas ng kanilang kaisipan, Panginoon, na ikaw ay kailangan nila sa kanilang buhay, na walang ibang Diyos na makapagliligtas at makakatulong sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ano man ang kanilang pangangailangan, kayo po ang tumugon, kayo po ang umabot, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan. Ano man ang kanilang dalangin, kayo ang Diyos na tumugon at magpakita ng iyong kapangyarihan at maranasan nila ang iyong katapatan, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Ang lahat naman tayo, alam natin kung ano nangyari sa Israel ngayon. You know, we must remember these things. The Israel is the typology of the church. Everything happened in Israel. There is a significant thing that will happen in the church. Amen? Look at the Israel today. They are at war. The church must be